Tonight, we'll talk about in accounting field. No? Narinig ko kasi yung may accountant na nagsabi or nag-vlog ng internal control. So, ang internal control, maraming topic talaga yan. No? Internal control sa manufacturing, sa example hospital, or sa bank, sa cooperative. So based on industry, iba-iba yung internal control. Mayroon din sa purchases, may internal control din yan. Yung cash, internal control. So yung cash, mostly what is the cash sales today will be deposited in the afternoon or tomorrow, depending on the policy of the company. So iba-iba yung internal control. May nakita akong vlog ng isang mayaman na si Pei. Nagpa-vlog siya about internal control, and it's correct naman to inform everybody, no? Dahil ang pagiging accountants, public accountant naman talaga yan, certified public or for public use. So it's good for the accountant to have also the public or the business to inform, no? Not just giving professional fee, like the lawyer now, may pro bono na, no? So sa accounting naman or sa accountant, meron namang pro bono if you just ask, no? For me, marami naman akong pro bono na mga advice, kasi wala kaming masyadong consultancy or like lawyer, yung may notarial fee na or may consultation fee. Mayroon pa nga silang acceptance fee. So sa accountant naman, bihira lang yung may acceptance fee. So it must be a contract of the services that you will give. So sa madaling salita, iba-iba yung service. But for the topic of internal control will help you control the movement inside of your company, that will help you grow, that will help you safeguard your assets. So different ang internal control ng every account. Like cash, may internal control, yung account receivable, inventory, yung property assets, long-term assets, lahat yan may internal control that must be followed. So based pa rin sa accounting, international accounting standard. So pag international accounting standard naman, proven na yan na pinapractice ng buong community, no? Buong mundo. So mostly pag international accounting standard rules or international audit standards, may tested na yan na mga policies. Pero mostly yung mga company naman ang mag-decide kung paano nila i-impose o i-kuan nila yung i-perform nila yung mga internal policies. But that's why very important to have accountant in the company. As long as you have annual sales of 10 million or 5 million assets, you need to have an accountant or certified public accountant. It must be audited financial statement, no? Especially kung corporation, required ka talaga magkuha ng independent certified public accountant na audited. Mostly kaya lang yung mga small and medium enterprise pa na mga company, they're not getting lawyer. So nagtitipid, mostly may mga mali talaga sa internal control. So for now, we are talking about internal control from medium to large companies. Pwede naman yung
small or micro companies, micro to small companies, that they will practice standard, but mostly mayroon talaga kasi yung mga segregation of duties, may mga check and balance. So kung micro and small business, nagtitipid pa yan, no? So mostly nagkakamali talaga yan. So yan ang mga inherent risk, no? Pag maliit pa ang company, pero pag maka-afford na yung company na magbigay ng sahod, so they are controlling na, mayroon ng mga internal control. So mayroon yan, inherent risk, yung cash, may inherent talaga risk yan, no? Dahil cash yan pwedeng makuha. So mayroon ding control risk and detection risk, no? So iba-iba ang risk ng mga asset line natin. So mostly sa mga company, mostly on cash pa lang yan. Yung sa sales, kasi ang sales pwede mo ring i-hide yan, kunwari walang sales pero mayroong sales. So kasi katapat yan kung ang sales kasi cash sales and accounts receivable so pwedeng ang isa i-overstate mo o understate mo. So pero ang cash hindi minsan lang yan ma-overstate. Siguro ma-overstate yan kung walang resibo or receipt. Sometimes ma-overstate yan, pero na-avoid talaga ma-overstate yan kasi yung cashier magtapal talaga yan, no? So yan ang mga normal na mga internal control. So iba't ibang business, iba't iba din ng internal control. So for us, we are cooperative. Mostly yung mga hinandle ko na business ngayon, wala naman ako masyadong client kasi nag-decide ako na mag-pursue ng real estate. So mahirap din yung marami ka talagang profession kasi hindi mo ma-focus kung ano ang gusto mo. Gusto mong i-try lahat para you will undergo or you will experience something, no? Pero hindi mo talaga maiwasan pag accountant ka, magiging accountant ka talaga. Dahil embedded naman yan sa utak mo na you are accountant. So minsan hindi mo maiwasan. Sometimes lang yung iba yung profession from accountant, nagpo-focus sa business, nagpo-focus sa management, pero accountant pa rin sila. So mayroon talagang nagpo-focus sa ibang business, pero mayroong accountant naman na nagpa-practice, mayroon namang accountant na more on in the commerce industry, in the private industry, mayroon ding accountant na nagtuturo, mayroon ding sa public practice. So iba't iba yung kuha ng accountant, no, field na gusto. So depende na rin yun sa accountant. If risk taker ka, pwede ka mag-public practice, pwede ka magkaroon ng business na ikaw mag-manage dahil ikaw yung boss. Pero kung mga risk averse naman, mostly employed yan sa government, employed yan sa mga commercial industry. Pag masyadong risk averse naman ka naman, pwede ka rin magtuturo, so walang masyadong pressure, no? Ikaw magpe-pressure sa estudyante, so walang pressure sa mga boss, tuturo ka lang. So yun ang mga depende yan sa quality or sa appetite ng isang accountant. So kung saan siya masaya, doon siya, di ba? So sometimes yung iba naman tulad ko, gusto kong mag-explore, gusto kong maka-experience sa lahat. So nakatry ako ng audit, nakatry ako ng accountant, nakatry ako mag-public practice, yung bookkeeping, pwede lang taxation din, pwede ring maging consultant sa isang business. O, ganon. Ngayon, nagagamit ko sa pagtakbo ng cooperative. Pero sometimes nakakamali rin, may mga weakness din tayo, especially if naging accountant ako ng mga cooperative, wala namang masyadong kita dyan. So ikita rin ako sa labas, naghahanap ako ng pera. Sometimes may weakness, makikita yung weakness mo na hindi mo talaga mamamanage. So
for those accountant na maraming mga sideline pero na ma-manage, shout out sa inyo, no? Pero merong mga accountant na gustong simpleng buhay, hindi naman masyadong pressured, yung mga ganyan. Iba't iba talaga kasi ang accountant, eh. Iba't iba din ang satisfaction ng tao. So depende yan sa nagpa-practice. Pero tulad nga ng US ngayon na nagso-shortage sila sa mga accountant dahil talaga namang boring yung maging accountant, no? Yung pag-aaral pa mahirap hanggang sa board exam, hanggang sa pagtatrabaho mo, more on analysis ka, more on pressure sa company mo. So ikaw magawa ng reports, ikaw mag-analyze, ikaw mag-forecast. So pressure talaga yan, no? Unlike sales na more on sa field, iba-iba yung mamimit nila, iba-iba yung pressure, tapos properly compensated dahil may commission, may on top of salary. So may ganyan kasi, so hindi masyadong boring. Tulad ng accountant, yung mga kilala ko 5 to 10 years nasusuka na sa kanilang profession. So ganyan yung mga experience ng accountant. Pero ang accountant naman kasi kailangan talaga yan sa government, sa mga business, lahat ng business mayroon talaga accountant. You need to have accountant to properly organize your accounts, to classify your accounts, to record and to have financial statement, no? So malaki ang role ng accountant dito sa Pilipinas, sa ating. Pero ngayon marami kasing accountant sa Pilipinas, hindi naman shortage sa atin. Yung sa Amerika shortage sila dahil marami na kasi silang mga business doon. At saka yung mga accountant, mga mayayaman na yata lahat doon. So nagsasarili na, nagbi-business na. So may mga shortage sila. Tapos yung mga Gen Z, yung bagong yung millennials at Gen Z, iba na kasi yung work na gusto nila. Magiging vlogger, YouTuber, yung mga simple lang pero malaki ang kita, no? So iba na kasi ang mundo ngayon, marami ng mga option to earn income at saka malaki pa. Yung mga vlogging nga, yung si Mr. Beast, yung idol ng anak ko, over 300 million subscribers. Nako, ilang makaka 500 million views siya sa isang video lang. So imagine mo yung income nun. So meron din akong idol sa Philippines, yung Sir Gibbon. Araw-araw sila nag-vlog, masaya, may malungkot, maganda talaga. I think maganda yung income niya. Teacher nga siya, eh. So tapos nasa 26, 28 na siya, no? Talo yung income ng accountant, eh, no? So depende talaga yan sa swerte rin. So may mga kuan talaga na sinaswerte talaga. Mayroon namang naglo-lawyer, pero hindi na ako makaspeak sa lawyer. So iba na sila. Sa accountant lang based on my experience. Mayroon talaga nag-i-income talaga. Pero mayroon namang nagsiship na failure, mayroon din nagsiship ng occupation na nagpo-prosper. Mayroon nagbi-business na nagpo-prosper, mayroon na hindi naman. So iba't iba talaga yung swerte at saka yung based sa mga calculation mo, calculated risk. Kung hindi masyadong risk, then you will succeed. Pero minsan kasi yung accountant hindi na nakikwenta yung risk, eh. Dahil dahil accountant na siya, may pride na, kaya niya. Pero iba talaga kasi yung actual. Kasi yung business, yung real life, hindi yan tinuturo sa pag-aaral, eh. Ang nagtuturo sa iyo yung actual experience mo na, actual na experience mo, or in real life na talaga. So hindi mo pag-aralan. Yung pag-aaral lang is to prepare you for the perfect scenarios, yung perfect na counting, perfect na taxation. Pero in real, mayroon talaga yung mga adjustment. So yun. So
Shout out for the accountants, shout out for my listeners. Hopefully, you learn something. But our topic is about internal control. I'm just speaking other topics just to give you information. So, yun. Yun naman, hopefully you learn something, and can you please subscribe and follow my YouTube, my Facebook. My YouTube is Erwin J. Francisco. My TikTok is Erwin G. Franz. Yung Facebook ko naman, Erwin Jumoy Francisco. Instagram ko is Erwin J. Francisco din. So, nag-admire ako ngayon sa mga vlogger or sa mga successful na nagsa-try mag-communicate sa online, no? Dahil iba naman kasi itong field na to, no? You are expose your life to everybody, you expose your personal life to many people that will see you, and syempre you need to be the best also. You need to be the best version of yourself so that you can compete to other vloggers, so that many will learn from you also, no? So that's why thank you very much for watching, and hopefully you can comment, subscribe, and follow my account. Thank you very much, and good evening.